Alam nyo ba na may mga world leaders na kinasuhan ng mga mabibigat na krimen laban sa sangkatauhan, ngunit sa huli, napawalang sala? Ang International Criminal Court o ICC ay isang pandaigdigang hukuman na may layuning papanagutin ang mga may sala sa genocide, war crimes at crimes against humanity. Ngunit paano kung isang pinunong akusado ay mapawalang sala? Anong ibig sabihin nito? Tunghayan natin ang ilan sa mga kontrobersyal na leader na ito at ang kanilang mga kaso. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa Kaalaman Studios. Click the notification bell para sa mga bagong kaalaman. Number 1. John Pierre Bemba Gombo, isang general na napalaya matapos ang matagal na paglilitis. Si John Pierre Bemba Gombo ay isang makapangyarihang leader sa Democratic Republic of the Congo. Siya ang Pangulo at Commander-in-Chief ng Movement de Liberation du Congo na pinalabas ang kanyang arrest warrant noong June 10, 2008. Ang mga kaso laban sa kanya, crimes against humanity at war crimes. Ang panahon ng mga krimen ay noong 2002 at 2003 sa Central African Republic. Si Bemba ay nahatulang nagkasala noong 2016 at sinentensyahan ng 18 taong pagkakakulong. Ngunit sa isang malaking baliktad na kaso, siya ay napawalang sala noong 2018 matapos magtagumpay ang kanyang apela. Maraming nagulat at nadismaya sa desisyong ito, ngunit ayon sa ICC, walang sapat na ebidensya upang mapanatili ang kanyang pagkakakulong. Number 2. Charles Blé Goudé at Laurent Gbagbo, mga pinunong nasangkot sa post-election violence sa Côte d'Ivoire. Si Charles Blé Goudé at si Laurent Gbagbo ay kapwa mga makapangyarihang leader sa Côte d'Ivoire. Inilabas ang arrest warrants para sa kanila noong December 21, 2011 para kay Blé Goudé at noong November 23, 2011 para kay Gbagbo. Ang mga kaso laban sa kanila ay crimes against humanity at panahon ng mga krimen noong 2010 at 2011 noong post-election violence sa Côte d'Ivoire. Dahil sa magkaugnay ang kanilang mga kaso, ito ay pinagsama noong March 11, 2015 at nagsimula ang paglilitis noong January 28, 2016. Sa kabila ng mabibigat na paratang, napawalang sala sila noong January 15, 2019. Ngunit hindi agad sila pinalaya dahil sa nag-apela ang mga taga-usig. Sa huli, noong March 31, 2021, kinumpirma naman ang ICC na sila ituluyan ng walang sala, kaya pinayagan na silang bumalik sa kanilang bansa. Number 3. Mathieu Ngudjo Luchue, isang rebelde na napalaya matapos ang apela. Isa siyang rebelde sa Democratic Republic of the Congo at leader ng Front des Nationalistes et Integrationistes. Ang arrest warrant ay noong July 6, 2007 na isinapubliko noong February 7, 2008. Ang mga kaso laban sa kanya ay crimes against humanity na 3 counts at war crimes na may 7 counts. Panahon ng krimen ay noong February 24, 2003 sa pag-atake sa Bogoro Village, Ituri District ng DCR. Ang panahon ng mga krimen niya ay noong February 24, 2003 sa pag-atake sa Bogoro Village, Ituri District ng Democratic Republic of the Congo. Ang hatol, matapos ang paglilitis, napawalang sala siya noong December 18, 2012 at agad na pinalaya. Bagamat sinubukan ng prosecution na ipapilang desisyon, kinumpirma ng ICC Appeals Chamber noong February 27, 2015 na siya ay walang sala. Ngunit hindi naging ganito ang kapalaran ni Germain Katanga, isang dating kaalyado ni Chue, na nakatulong nagkasala noong March 7, 2014. Ang ICC ay itinatag upang panagutin ang mga pinuno na may sala. Ngunit makikita natin na hindi lahat na yung kinakasuhan ay nahatulong nagkakasala. Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng komplikadong proseso ng pandaigdigang hustisya. May mga hatol na nagbabago, may mga kasong hindi sapat ang ebidensya at may mga desisyong kontrobersyal. Sa tingin mo, tama ba ang desisyon ng ICC sa mga pinunong ito? Dapat ba silang mapawalang sala o dapat silang makulong? I-comment mo sa comment section at huwag pa rin kalimutang i-like, comment at share at i-click ang notification bell para sa mga bagong